at tayong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dadalhin natin mga aral ating beloved ordained preacher, beloved Brother Fred Ignacio. Amen. God bless you po, beloved Brother Lucito. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilang at mapagpalaan naming Ama, Diyos sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal po kami pinagpupurik para salamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon, pinagkakaroon mo sa bawat isa amin. Aming pumapakinggan ng banal na salita, aming dalangin Diyos, magsilbi ito pagkain ng aming mga kaluluwa. Kabagan mo rin po ang aming po mga webcast viewers, pinakamamahal na Panginoon. Yung sa pagkakataon makapaglingkod sa iyo, balingkod pat nabayan mo ko sapagkat kung sa akin ay wala akong magawa. At sa makapangyarihan pangalan namin sinasaway, lahat ng demonyo lang at pag-aalilangan cast out in the mighty of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Prating dakilang Diyos, ang pinakamataas pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa puso, pagkasalamat, ay naupo lamang sa ating dakilang Diyos na buhay sa ating po pinakamamalasok. Pinakamamalasok Panginoon Kristo, at ako nagbibigyan ng dobleng paggalang, babat niya sa magandang hapon sa ating binamag, ginagalang ng Pastor Evangelista Willis Almeida, ang banal na propeta ng ating dakilang Diyos. Magandang hapon sa buong sambayan natin, mga pastor. Patuloy po natin sa sariwa, blessed memories and teachings of our beloved Assistant Pastor Linus Almeida. Magandang hapon po sa ating po mga webcast viewers. Magandang hapon sa ating lahat. Purihin natin dakilang Diyos. Ang pagsayin natin ngayong hapon, binamahal ko, ay pamagatan natin ang Diyos ay mabuti. Sa mga totoong Kristiyanong nakakilala sa ating dakilang Diyos, ang Diyos ay mabuti. Ngunit sa mga taong hindi alam ang katotohanan at iba pinaglilingkuran, minamahal ko, walang halaga sa kanila ang Diyos minamahal. Sapagkat kung sila po ay nawawala ng kamag-anak, sinasabi nila walang Diyos. Kung wala silang makain sa kanilang lamesa, walang Diyos. Kung natalo sila sa sugal, walang Diyos. Ibig sabihin, isinasama nila ang Diyos nila kanila sa pagsusugal nila, minamahal ko. Ang buhay ng taong hindi naglilingkod sa Diyos ay swerte-swerte lang. Ngunit ang totoong naglilingkod sa Diyos, minamahal ko, ang Diyos ay mabuti. Basahin po na, makapag-amen na kayo, minamahal. Ang Diyos ay mabuti, minamahal ko. Kaya, basahin po natin yung unang versikulo, Juan 13:16, praise God. Dito po sa Juan 3, talatay 16, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinuman sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. So makita po natin, minamahal, God bless you, beloved brother Renato. Makita po natin, minamahal mga kapatid, kung gaano kabuti ang ating dakilang Diyos. Sapagat ayaw ng Diyos, minamahal ko, na ang tao'y mapahamak. Ang nais ng Diyos, minamahal ko, dalhin lahat ng kanyang nilalang papunta ng langit. Ngunit po natin, minamahal ko, pinili ng tao, minamahal ko, ang gumawa ng masama. Upang, ang sabi nga po, makinabang sila, minamahal ko, sa maikling panahon na sila po ay narito sa lupa. Ngunit tingnan po natin, minamahal, sa mga anak ng Diyos, minamahal ko, na alam ang salitang kahirapan, minamahal, pinasasalamatan nila ang dakilang Diyos, anuman mangyari sa kanilang buhay, sapagkat alam nila, pagkatapos nila maganap lahat ng kanilang tungkulin sa gawain ng ating dakilang Diyos, dadalhin sila ng ating dakilang Diyos sa langit sa buhay na walang hanggan. Kaya ang Diyos ay mabuti. Ang sabi minamahal sa Biblia, Jeremias 3:15, at magbibigay siya ng pastor, minamahal ko. Nakakandili sa atin ng kalaman at karunungan. So minamahal, ang tao naglilingkod sa Diyos, di kailanman, hindi po siya magiging walang alam sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kilala na ang Diyos. Pinaglilingkuran niya, pinakamamalapan nagpupuri sa ating dakilang Diyos, anumang oras, anumang araw, minamahal. Sapagat, sabi nga po, ulitin niya balingkod, wala po tayong maibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, nagsugo siya, minamahal, ng kanyang pastor upang kakadili sa atin ng kalaman at karunungan. Sino nga bang Kristiyano, minamahal ko, na hindi nakaalam na isa lang ang Diyos, minamahal? Ang mga tao, minamahal ko, nag-aral, minamahal ko, 8 taon sa seminaryo, minamahal. Hanggang ngayon, minamahal ko, ang Diyos nila, si Maria.
Isipin po natin, minamahal na kapatid. Malupit daw ang Panginoon Kristo. Kaya kay Maria sila tumatawag. Makita po natin, ang daya ng kaaway, minamahal. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Hindi niya alam, minamahal ko na noong paman, inako ng ating dakilang Diyos ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng pagkapako ng Panginoon Kristo, minamahal ko upang tayo iligtas sa tiyak na kapahamakan. Ngunit hindi nakita yun ng tao, minamahal ko. Madaya ang dyablo at yun ang pinaniniwalaan ng tao, minamahal. Kaya makita po natin, maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi nga po, sa mga tao sumasampalataya sa ating pinakamamalapanan, ang Diyos ay mabuti. At sabi nga minamahal, ipinalaganap, ginamit ng ating dakilang Diyos ang banal na ministeryo ito upang ang mga tao ay makatotohanan sa pamamagitan ng radio program, television program, mga banalagawain kung saan lugar, ang ating mga krusada, minamahal. Ngunit sadya nga po minamahal ko ng mga tao minamahal, pagdating sa salita ng ating dakilang Diyos, ayaw lumapit, maliban na lamang kung may pangangailangan. Ngunit yung tao na malakas, may negosyo, maraming pera, hindi niyan kilala ang Diyos, minamahal. Kaya nga po, sabi nga po minamahal ko, ipinangaral natin sa salita ng mga Panginoon, nagpapatuto tayo kahit saan, minamahal. Basahin natin, minamahal ko, kahit nga yung mga tao, minamahal ko, maliban na lamang nabuksan ng Diyos ang kanilang puso at kaisipan, hindi nila malalaman ang katotohanan. So, basahin natin pangulang bersikulo, 2 Korinto, Kapitulo 4, versikulo 3. Praise God. Dito po sa aklat ng 2 Korinto, Kapitulo 4, ang bersikulo po ay 3. At kung ang aming ibanghilyo ay natatalukbungan pa, ay may talukbong sa mga napapahamak. Amen. So makita po natin, minamahal, ang ebanghelyo, pag ito'y natalukbungan pa, ito'y para doon sa mapapahamak. Makita po natin, minamahal mo, nagsishare tayo. Oo, praise the Lord. Kahit na, alam niyo ba, minamahal ko yung mga nasa simbahan ganun, praise the Lord na rin. Makita po natin, minamahal, ang hindi lang talaga nila magawa, minamahal ko yung magbigay ng kaputandog. Bakit? Minamahal mga kapatid. Malaki negosyo ni Among. Meron siyang eskwelahan, meron siyang mort. Marami silang negosyo, minamahal. Kaya nga po, kung ang ebanghelyo ito'y maitago, ito doon sa mapapahamak. Kaya makita po natin, minamahal, ilang sinasabi, we are a Christian country in the Far East. Ngunit ilan lamang ang nakakakilala sa totoong Diyos. Ilan lamang ang totoong naglilingkod sa Diyos, minamahal. Kaya nga po, makita po natin, minamahal, natalukbungan ang ebanghelyo doon sa mga mapapahamak. Sila yung mga ginagamit, minamahal ko ng kaaway upang tayo batikusin, upang siraan ang gawain ng ating dakilang Diyos. Sila yung nagsasabi, maniwala kayo dyan. Ngunit tandaan po natin, alam natin na Biblia, bukas ang ating puso't kaisipan, binuksan ang ating dakilang Diyos, minamahal. Ang Diyos ay mabuti, nais ng ating pinakamamalapanon na lahat ng iyong gagawin ay alam mo. Mapalakpakan ba natin ang ating pinakamamalapanon? Sa makita po natin, minamahal, may mga tao minamahal ko na ayaw makinig ng ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Kaya mapalad ang tao kung saan dumating sa kanya ang salita ng pinakamamalapanon. Kaya nga po, tandaan po natin, narito tayo hindi saganang sa ating sarili. Kung ikay bibigyan ng negosyo na nagkakahalaga ng milyon, maniwala ko, hindi ka pupunta ngayon, magbibigyan lang ng tithes and offering. Mas mahalaga kasi, minamahal ko, yung nakikita nila, yung Colossus 3:2, minamahal ko, hindi titingin sa mga bagay na nasa langit, kundi ang titinginan, minamahal ko, ang mga bagay di sa lupa. Yayaman ako sa negosyong ito. Magbibigay nila ako. Patadala ko na ng tithes and offering. Ngunit ang katotohanan, minamahal, pagdating ng oras, hindi na darating ang tithes and offering sapagkat minamahal ko, malaki na, milyon na ibibigay. Ngunit sa totoong Kristiyano, minamahal ko, nangangako, pinakamamala Panginoon, pag pinagpala mo kung dumarting ang pagpapala sa akin, Panginoon, ibibigay ko lahat sa iyo sapagkat ni kailanman wala ako may babayad, wala ako may gaganti sa kabutihan ng Diyos. Sumakitan po natin, minamahal ko, mapalad ang tao na ang salita ng Diyos dumating sa kanya, sa atin, minamahal. Akala niyo sabi nga po, sa Ilocano, bareng-bareng. Dinala lang tayo rito upang pagkatapos papalakpakin at pasayawin. Hindi, minamahal. Nasa iyo kung papalakpak ka. Nasa iyo kung sasayaw ka. Nasa iyo kung itataas mo ang iyong kamay. Minamahal.
pagpupuri sa ating mga Panginoon. Nasa iyo yun, minamahal. Ngunit tandaan po natin, minamahal, mapalad ka kung dumating ang salita ng Diyos sa iyo. Sapagkat sabi nga po, ang salita ng ating dakilang Diyos, sarado pa doon sa mapapahamak. Isaiah 55, versikulo 10 at 11, praise God. Isayas Kapitulo 55, ang talatay 10 at 11. Sapagkat kung paano ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa maghahasik at pagkain sa mga ngain. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Sumakita po, puri natin dakilang Diyos, minamahal ko, giginhawa ang tao na makapakinig ng salita ng ating dakilang Diyos. So makita po natin, minamahal. Tayo ba nung araw na dumating sa gawain ng ating dakilang Diyos? Sabi nga po, wala tayong pinagpe-pray nung araw. Hindi, pinakamamala pa noon, pagpalain mo ako. Amen po ba? Amen? Ngunit ngayon, tayo nalaman natin ang Diyos ay mapagpala. So ang panalangin po natin, pinakamamala po ng pagpalain mo rin po yung mga kapatid ko na hanggang ngayon naghihikaros. Pagpalain mo po ang church, pinakamamala po nun. So makita po natin, minamahal na nagbago yung ating pong pananaw, minamahal. Alam po natin, minamahal, na pag ikay anak ng Diyos, lahat ng biyaya na pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon na para sa iyo, kung ikay matapat na naglilingkod, ipagkakalob ito sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ha? Sabi nga po, hindi papatak ang ulan sa iyo o hindi darating ang biyaya sa iyo kung hindi ka gagamitin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tandaan po natin yan, minamahal. Maraming nagnanasa, minamahal ko, na sila man din ipagpalain. Ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, anak ko, hindi ko bibigay sa iyo. Sapagat alam kong, pagdating ng oras, marami kang kamag-anak na darating. Ibibigay ko doon sa mga tao ng puso't kaisipan ay sa gawain ko. Sapagkat tandaan po natin, minamahal ko, pag ginamit ka ng Diyos sa kanyang banal na gawain, sabi nga, minamahal ko, ito'y biyaya, minamahal. Umaawit ka. Tao sa puso sa ating pinakamamahal na Panginoon, iniisip mo, kailan kayo ko pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal na kapatid, ang dumalo ka lang sa gawain ng ating dakilang Diyos at mabautismo sa pangalan ng ating Panginoon Kristo ay isang napakalaki biyaya. Sapagkat ang pangako ng ating dakilang Diyos ay darating sa iyo. May mga tao minamahal. Naalala ko nung kami namimigay ng leaflets sa dako ng Baguio. Ang tanong ng tao, pagpapalain ba ako dyan? Hindi lang pong pagpapala ang pipikalab sa iyo. Kundi yung buhay na walang hanggan. Ganun ba? Kami hindi ka nanalangin. Meron na kami buhay na walang hanggan. Bakit na po natin mga tao minamahal? Sa 600 na relihiyon sa buong Pilipinas, minamahal. Kala nila maliligtas sila. Ngunit sabi nga po, iba yung Kristiyano na nakakaalam na ang Diyos ay mabuti. Tandaan po natin yan, minamahal. Hindi ka matutulog sa iyong tahanan na hindi mananalangin at magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at pag-isip mo kinabukasan. Hindi ka pwedeng hindi lubuhod. Pagpasalamat sa Diyos sa panibago, buhay at kalakasan na ipinagkaloob sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. At alam mo, sabi nga, kahit na may pagsubok ka, kahit na susun ang iyong pagsubok, darating ang panahon, minamahal na kapatid, kung hindi ka naghimagod sa paglilingkod sa ating Panginoon, darating din ang biyaya mula sa ating dakilang Diyos. So gaano kabuti ang pinakamalapang minamahal? Gaano kabuti, minamahal na kapatid? Kaya isipin po natin, ulitin ko, ang mapabilang ka lang na maging anak ng Diyos ay napalaking pagpapala. Kaya sabi nga po, huwag mong isipin na pinabayaan ka ng pinakamalapang Panginoon. Huwag mong isipin na ang Diyos ay malayo sa iyo. Baka ikaw ang lumalayo sa Panginoon. Baka na iba na iniisip mo sapagat ang sabi ng ating unang bersikulo, for God so loved the world. Iniibig ng ating dakilan sa buong daigdig, makita po natin. Ngunit ayaw niya mawala sa kanyang harapan yung mga tunay na naglilingkod sa kanya. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya nga po, sa panahon ito, minamahal. Nakabi-kabila, minamahal ko yung mga holdapper, yung mga magdadakaw, mga daraya, mga swindler, minamahal. Ano sabi ng ating dakilang Diyos? Walang utak ang tao. Walang kagalingan ng tao
na makakagawa na masama sa'yo. Sabi nga, hindi lalapit sa'yo ang gawa ng masama. Maaring maaligid-aligid siya, ngunit ni kailanman, hindi siya dadapo sa'yo. Bakit? Ang anak ng dyablo ay takot sa anak ng Diyos na makapangyarihan. Kaya nga po minamahal ko, basahin natin Isaiah 55:4, versikulo 17. Praise God. Dito po sa Isaiah 54, talatay 17, ganito po ang pagkasulat. Walang almas na ginawa laban sa iyo ay pakikinabangan, at bawat dila nagagalaw laban sa iyo sa kahatulan ay iyong hahatulan. Ito ang mana ng malingkod na Panginoon, at ang katwiran nila ay sa akin, sabi ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya po minamahal ko yung mga tao na nagsasabi, wala ka na. Tandaan po natin minamahal, sila yung wala. Bakit minamahal? Sabi nga, ang buhay nga natin dito sa lupa, parang alabok lang tayo minamahal ko. Parang singaw lang. Parang rosas na pagkaganda-ganda, bukas wala na. Ngunit tandaan po natin, minamahal ko, pag ikay anak ng Diyos, meron kang mabuting kalagyan. Tandaan po natin yung minamahal. Hindi po nagpapabaya ang Diyos sa kanyang mga anak. Tandaan po natin yung minamahal ko. Kaya nga po, walang almas na gagawin ng tao. Nakita natin yung si Brother Jerry Murillo, binaril at close range, minamahal. Tinamaan yung kanyang, sa kanan ba yung minamahal ko? Alam mo yung mga tanong nagtanong pa. Bakit daw, nasaan daw yung islag? Nadurog na nga eh. Hahanapin mo pa. Kaya sabi nga po yung hindi maniwala sa himala, minamahal ko, ganun talaga, maraming katanungan. Pati nga, yung medical araw, tingnan nga kung meron kang sakit na PTB minimal, sa baga. May kapatid tayo minamahal, nung baguhan ako, sabi niya, nagsabi ang doktor sa kanya, collapse na yung kanilang baga. Yung dalawang baga niya, collapse na. Nung maipag-pray sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, susunod na panahon, siya po'y magpakita sa doktor, magkonsulta, saan mo kinuha yung baga mo ngayon? Isipin po natin yung minamahal. Mapalakpakan ba natin ang ating dakilang Diyos? Saan ang galing yun? Sabi nga, tinitignan ng doktor, wala namang operasyon sa likod. At saka sabi nga, delikado yun, minamahal ko. Noong panahon na yun, 30 years ago, wala pang yung papalit doon sa aso ata, meron yun. Tatanggalin lang isang baga mo, papalitan. Lalagyan, ganun talaga minamahal. Ngunit, nagtanong ang doktor, saan mo kinuha yung baga mo? Nung sabihin niya na ang Diyos, sa Diyos na galing, hindi makapaniwala. Ang doktor, sabi niya, hanggang ngayon pala, nakita mo, doktor, may pinag-aralan, hanggang ngayon pala may himala. Ibig sabihin sa kanila, wala nang himala. Ngunit sa atin, mga Kristiyano, araw-araw, pagdilat ng iyong mata, malakas ka, malusog ka, may himala. Ang isip mo sa ating pinakamamalang Panginoon, ang buhay mo sa dakilang Diyos, sabi nga po, ialay mo ang buhay mo sa ating pinakamamalang Panginoon at ang biyaya ng ating dakilang Diyos ay aagos para sa iyo. Maliwanag ang Biblia, minamahal ko. Ang hindi nagkukulang, hindi pinababayaan. Makapag-amen ba tayo minamahal? Kaya nga po, sa ganitong paraan, na nabuksan ang ating puso't kaisipan sa tunay na paglilingkod, may ginamit ang Diyos, minamahal ko, upang tayo po minamahal ko, makaunawa, makaalam ng katotohanan. May tao ginamit ang Diyos, minamahal, upang mag-ayuno, manalangin, magsumamo sa ating dakilang Diyos, na sa rin natin dapat gawin ngayon, minamahal mga kapatid. Manalangin tayo para sa ating mga kababayan, minamahal. Sapagkat alam po natin, minamahal ko, sa 110 Filipinos, 120 ngayon kasi meron pang 10 milyon na hindi rehistrado. Yun yung mga namumundok na nasa kabundukan, minamahal. 110 million, minamahal ko, maski yung mga hindi sumusunod sa batas. Ipanalangin natin sila, minamahal ko, na mabuksan ang kanilang kaisipan, malaman nila na ang Diyos ay mabuti, yung kanilang pinaglalaban, minamahal ko, ay para sa kamatayan, ngunit sa ating mga anak ng Diyos, ang ating pinaglalaban para sa buhay na walang hanggan. Obey your parents in the Lord. Kung ano yung kanilang sinabi,
kung ano ang inutos, kung ano ang pinangaral, yun ang gawin natin, minamahal. Sapagkat tandaan po natin, pagdating ng panahon, minamahal, ang mga tao ay nagmamatuwid. Tandaan mo yan, minamahal ko mo. Ang tayo nagmamatuwid. Kahit na nagkamali na, ayaw aminin yung pagkakamali. Gusto pang idamay ka na hindi gumagawa na masama. Tandaan po natin, minamahal. Kaya nga sabi nga po, be always prayerful, manalangin sa tuwid-tuwid na. Huwag kang titingin, minamahal ko, doon sa taong may pera. Baka pag-amen ba tayo, minamahal? Lahat tayo kasi may pera. Amen po ba, minamahal? Kasi iba, tinitingnan nyo, may pera. Doon nakadikit, doon pinagsusumiksik ang sarili. Nakamilimutan nila, ang Diyos ang may-ari ng lahat ng bagay na ating nakikita. Huling versikulo, Efeso 6:1, praise God. Maganda ang ating mga awit. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 6, sa versikulo po ay 1. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Amen. Makita po natin, minamahal. Magsitalima tayo sa ating magulang sa ating pinakamamalang Panginoon, sapagkat ito'y matuwid. Sino nga ba, minamahal ko, napahamak? Hindi ba yung hindi sumusunod sa utos? Yung ayaw pakundanganan ang warning ng propeta ng Diyos. Ayaw pakundangan, ibig sabihin na minamahal ko, ayaw pakinggan, ayaw gawin. At pag naghirap na, bumabalik sa gawain. Nagpapakumbaba. Meron ngayong umalis dito, minamahal ko, ang gusto minamahal ko, dito pa rin siya. Sabi na natin, mga pastor, doon ka sa Mindanao, buksan mo, magbukas ng gawain. Ayaw, ang gusto, sa Metro Manila siya. Dito nga siya nasira. Burahin mo na yung kanyang pangalan na sa ginawang mali at doon sa Mindanao, mag-shine out. Ayaw niya yun. So, ganun minamahal. Kaya pag ikay may magawang mabuti, may iniisip ka mabuti, gawin mo yung tama. Sapagkat ang Diyos laging nakatingin sa'yo. Ang mga anghel ng Diyos laging nakabantay sa'yo. At di kailanman, sapagkat ang Diyos ay mabuti, hindi Kanya pababayaan, hindi Kanya iiwan. Sabi nga po, kung ang Diyos na sa libutan, iwan ng kasi-ere. Ang Diyos natin na sinasamba, laging umaakap sa iyo. Bakit? Ayaw Kanyang mawala sa banal na gawain. Tumayo tayo, minamahal. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Awitan natin ang pinakamamahal po. Ito sa puso, minamahal. Nararamdaman nyo, mga madaling araw, lumalamig na. Huwag nawa tayong maging ganun, minamahal. Maging mainit tayo palagi. Bakit, minamahal? Ang Kristiyano na lalamig, biktima ng kaaway. Ang Diyos ay mabuti, hindi Kanya pababayaan. Hindi Kanya iiwan. Kaya sabi nga, kahit na patapos ang gawain, isigaw mo, ang Diyos ko ay mabuti. Ang Diyos ko ay makapangyarihan. Mahal ako ng Diyos sapagkat kilala ko siya. Umawi tayo, mga minamahal. Ang Diyos ko ay Mabuti. Hindi ka iwan ng Diyos, kapatid. Hindi ka pababayaan ng pinakamamalang Panginoon. Pati may isang sandigan. Ano ba na mangyari sa daigdig na ito? Masasandalan mo ang salita ng pinakamamalang Panginoon. Masasandigan mo ang salita ng Diyos. Ang mahal at iyong kabutihan, ialay sa'yo ang buong buhay ko, ngayon at kailanman. Ang Diyos ko ay mabuti.
buhay at mapagpala. Hindi ka niya mababayaan, hindi ka niya iiwan. Pag kumapit ka sa salita ng pinakamamalapanon, ang pangako niya, dadalhin niya tayo sa langit. Ang pangako na ating pinakamamalapanon dito pa lamang sa lupa, may maliit na langit na. Purihin ang pinakamamala, Panginoon. Purihin ang Diyos. Purihin ka, dakilang Diyos, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, mahal ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa ating pong pagpapatuloy, sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita kung mayroon man, maging sa ating live webcast viewers. Napakahalaga ng kaligtasan
Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, makamtan man natin ang buong daigdig, subalit mapahamak ang ating buhay, baliwala ang lahat ng bagay na ating makakamtan, mga minamahal. Kaya sa mga oras na ito, tanggapin niyo ang ating dakilang Diyos bilang hari ng inyong buhay para sa ating bisita sa araw na ito. May apat na reglamento ang kaligtasan upang ang tao po ay makatiyak na siya po ay magmana ng kaharian langit at buhay na walang hanggan. Unang-una, pananampalataya. Pangalawa, pagsisisi. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pang-apat, bautismo sa Espiritu Santo. Mga minamahal, tatlo lamang po ang inyong isasagawa. Unang-una, pananampalataya. Sabi ng Hebreo Kapitulo 11, versikulo 6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya ay nagsisihanap. Ang ibig sabihin ng pananampalataya, mga minamahal, paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos na buhay. Pangalawang reglamento ng kaligtasan ay pagsisisi. Sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Ang bunga ng kasalanan ay karamdaman at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya ang kasalanang na gawa sa harapan ng ating dakilang Diyos, dapat itong pagsisihan. Kinakailangan yung makadiyos na pagsisisi. Ano ibig sabihin, mga minamahal? Lahat ng ating mga masamang gawa, mula nang tayo magkaisip hanggang sa mga oras na ito, ay kinakailangan nating talikuran. Pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang mga pagkakasala sa paningin ng ating dakilang Diyos. Ang pangatlo, mga minamahal, bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Sabi ng mga gawa, Kapitulo 2, ang versikulo ay 38, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo. Sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagbabawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Kinakailangan po ang tao ay malubog sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo upang mahugasan yung kanya mga kasalanan. At ang pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Ang Diyos na po ang gagawa, mga minamahal. Nakita natin kanina umiiyak, nanginginig, sila ay lumuluha, yun po ay tanda ng bautismo sa Espiritu Santo. Sabi ng mga gawa, Kapitulo 1, ang versikulo ay 8, datapwat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem at sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Masaksihan natin ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Tatanggapin natin pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Magbago ng buhay, magpagaling ng mga karamdaman at magpalayas ng mga masasamang espiritu. Yan po ay ating makamtan kapag tayo po ay maglingkod sa ating dakilang Diyos. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Sundin niyo ang aking sasabihing panalangin. Itaas po ang ating dalawang kamay bilang tanda ng ating pagsuko sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sabihin niyo po ang aking sasabihin na panalangin. Mahal na Panginoon, narito po ako, isang taong makasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Pumasok ka sa aking puso na marumi sa kasalanan. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo po akong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita, sa gawa at sa katotohanan. Iligtas mo po ako, 10 ng aking mga mahal sa buhay. Isulat mo aking pangalan sa aklat ng buhay, diyan sa langit. Ang lahat nito ay aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kami na po ang manalangin para sa inyo, mga minamahal. Mapagpala namin Ama sa langit, Diyos at makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. Narito po mahal na Panginoon, ang mga kaluluwang tumanggap sa iyo, dakilang Diyos, kahabagan mo sila. Iligtas mo sila, mahal na Panginoon, maging ang kanilang mga mahal sa buhay. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at katotohanan. Pagkalooban mo po, mahal na Panginoon, na sila po
ay makapaglingkod sa iyo hanggang sa iyong maligayang pagbabalik. Makasama namin sila sa paglilingkod hanggang sa iyong maligayang pagbabalik, O Diyos. Hallelujah. Ang lahat ito ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Jesus. In the mighty name of Jesus we pray. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Makabalik na po kayo sa inyong pinaupuan. Right after the service po ay may bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pong pinakamamahal na Jesus. Huwag po kayong mag-alala sa inyong pong mga kausutan na mababasa sapagkat mayroon po tayong baptismal robe na inyong pong magamit. Hallelujah, hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy na mga kapatid sa ating pong pangailangan. At narito po ating beloved preacher, Benedict Purlahi. Amen, praise the Lord. God bless you po. Beloved Brother Odell, mga mahal, tayo po dadako po sa lahat ng ating mga pangailangan, ating pong idulog sa ating pong dakilang Diyos, anumang ating mga pagkahilingan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sapagkat ang Diyos na ating pong nakilala sa banal na gawain ito po ay tunay na Diyos, Diyos na buhay na tumutugon ng panlangin ng kanyang mga minamahal na mga anak. Amen. Tayo po'y dumulog po sa ating pong dakilang Diyos, tayo po'y manalangin. Mapagpahal namin Diyos ang magbanal sa pangalan ng mga pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa unat panalangin po na ayon po minamahal at ginagal na pastor ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Minsanan pa kami po, Diyos, ay dumudulog sa iyong banal na trono ng biyaya sa kalangitan, mahal na Panginoon. Kami po ay naghumihin ng kahabagan sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, sa mga pagkakasala. Mahal na Panginoon, patawarin po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, nakikita mo, Diyos, ang lahat ng pangailangan ng iyong mga anak. Tugunin mo po, Diyos, ang kanamang kahilingan sa iyo, mahal na Panginoon. At patuloy namin dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, ang kalakasan, kalusugan, at mahabang buhay sa aming minamahal. Ginagal na pastor, mahal na Panginoon, ganin po sa kanilang mga minamahal, mga anak, Duhal Armida, family, patuloy mo silang pag-ingatan, pagpalain, mahal na Panginoon. At dalangin po namin, mahal na Panginoon, ang patuloy, mahal na Panginoon, pagpuno mo ng pangailangan ng yung banal na gawain na itinatayo, banal sa bahay, sambahan na itinatayo sa dako ng mga ilaw, mahal na Panginoon. Ikaw po patuloy, mahal na Panginoon, magpuno ng lahat ng pangailangan, mahal na Panginoon, maging sa lahat ng mga gumagawa, mahal na Panginoon, pag-ingatan po ang bawat sa kanila. Ito pang samot dalangin namin sa mga pangalan mo. In Jesus' name, amen and amen. Hallelujah. Mga mahal, ipatong po natin ang ating mga kanang kamay sa ating mga ulo at yung kaluwang kamay ilagay po natin doon sa bahagi na nandoon yung karamdaman, mga problema, palayasin po natin yan sa mga pangalan ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O pong pagpahal namin Diyos ang magbanal sa unat panalangin po na ayon po minamahal na mga magulang namin sa aming minamahal, ginagawa ng pastor sa mga pangalan mahal na Panginoong Jesus, sama-sama namin pinapalayas lahat ng ulay ng karamdaman, katulad ng cancer, leukemia, diabetes, pagkapalas, high blood, be healed. Be healed in Jesus' name. Hallelujah. Problem be solved in Jesus' name. Vices begun in Jesus' name. Hallelujah. 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 Lahat ng ulay ng karamdaman, mga problema, lumayas ka sa pangalan ng Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Be blessed in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Mga mahal, tayo po ay sumigaw ng 3 beses ng Hallelujah, praise the Lord, kasabay pang paglukso upang ang lahat ng mga masamang espiritu na pinalayas po natin, ito po ay hindi na po babalik. Amen. Sabay-sabay po tayo mga mahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. God bless you po mga mahal. At tuloy-tuloy na po tayo mga mahal. Dadako naman tayo sa mga announcement. Ako pong binibigay ang buong pagkakataon sa ating pong beloved Johnny De Castro. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Benedict Purlahi. Amen. Praise the Lord. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos sa napakagandang napakinggan po nating mensahe na nagbumula sa ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing praise the Lord. Amen. At mga minamahal, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong isinasagawa sa pamamagitan ng live webcast kapag araw po ng Miyerkules. Nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali, natatapos naman po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw po ng Biyernes, nag-uumpisa rin po ito ng alas 12 ng tanghali, natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon.
At kapag araw naman po ng linggo, nag-uumpisa naman po ng alas 10 ng umaga at natatapos po ng alas 4 din ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon na ating pong napapanood sa TV program, ito po ay sa Channel 4, PTV4. Tuwing Sabado lang po ito, samantalahin po natin ang pagkakataon sapagkat isang bisis lang po natin mapapakinggan ang pangangaral ng ating beloved Pastor Wilistad Almeda na punong-puno ng kapangyarihan na nagmumula sa mahal na Panginoon. Tuwing Sabado po ito, nag-umpisa po ng alas 10:30 ng gabi, natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program naman po mga minamahal, mula Lunes hanggang Sabado, mapapakinggan po natin sa istasyon ng ating mga radyo, 1530 kHz, i-imband mula alas 11 ng gabi at natatapos naman po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. At bago po tayo dumako sa mga karagdagang mga announcement, tayo po muna ay sama-samang magpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Closing prayer. At akin na pong ibinibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved Brother Edwin Aklan. Sound. God bless you po, beloved Brother Junit. Tayo po manalangin, Panginoon, sa ating pagtatapos, sa ating pasalamatan ng ating mahal Panginoon. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan po ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus, Pangulong Dalangin, na aming kagalang-galang, minamahal Banglista, aming mahal Pastor, Will Lista Dalmeda, narito po kami tao sa puso, aming papaabot sa iyo, mahal Panginoon, aming pasasalamat, dakilang pasasalamat sa matagumpay na gawain na pinagkaloob mo sa amin mula sa pag-aawitan, sa mga patutuon, ang mga kapatiran, mga pinagpala mo, mahal Panginoong Sus, hallelujah, maging sa mga pag-aawitan ng mga beloved choir, sa mga pagpaliwanag sa pagbibigay, sa mensahe mo sa araw na ito, sa banal na salita, mahal Panginoon, naging pagkain ang aming nagugutom na kaluluwa, mahal Panginoon. Higit sa lahat, mahal Panginoon, sa iyong dakip, yung banal at matamis na presensya na aming naramdaman, mahal Panginoon. Kasama ka namin, mahal Panginoon, sa tuwing kami manambahan, kami magkaisang magpuri sa iyo, mahal Panginoon. At sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, ikaw po mag-ingat sa amin, makarating nawa kami, malulhati sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas sa anumang sakuna at mga disgrasya at kapahamakan. Ito po aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen.
sabi nga, itong mga ginagawa natin, milestone na to, pwedeng sabihin natin, makikita natin ang fulfillment ng pangako ng mahal na Panginoon. Pwedeng hindi, dahil baka dumating na ang mahal na Panginoon. Pero what we're praying for, that we have started something. May pinag-umpisahan tayo. Alam ko po kung nandito there is Mama. Mommy was very, very happy and there is Papa na makarating po sa ating lugar na ito. Hallelujah. Napakagandang lugar. Napakalapit po sa NLEX. Hallelujah. Hindi na po tayo mapapaha by the grace of our loving God. God bless you all po, mga minamahal. We love you all in the Lord. Noong 1991-92 crusade sa May Kawayan, mga minamahal, ang beloved pastor nasa May, beloved mama pupunta ng May Kawayan. Ganun inibig ng ating beloved assistant pastor ang bawat kaluluwa mo, mga minamahal, sa IS Pavilion, dun sa cinema, amen, napakainit na nung nagpatuloy yung banal na gawain, talagang nakita natin yung paglago ng banal na gawain ng mahal na hindi mapipigilan, mga minamahal. Kahit sa iba't ibang bansa, kinukulang na tayo ng manggagawa ng mga mangangaral. Hallelujah. Pero nariyan pa rin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sinasamahan tayo palagi yan, mga minamahal. Amen. Sino mag-aakala, mga minamahal, sa gitna ng pandemya, mga minamahal, kung kailan, mga minamahal, ang sanlibutan, mga minamahal, ay nagluluksa sa kanilang kalagayan sa ating kapaligiran, mga minamahal, subalit ang mga tunay na anak na ating dakilang Diyos, mga minamahal. Patuloy ang pagpapala, mga minamahal. Akala ng iba, mga minamahal, akala ng iba mga kapatiran dito sa May Kawayan, mga minamahal, parang akala nila hindi na matutuloy, mga minamahal. Subalit, mas lalong pinagpalang na ating pinakamalapay Jesus, mga minamahal. Totoo po na sa pamamagitan ng ating pagkakaisa, mga minamahal, ibubuhos ng malapay noon ang kanyang pagpapala. Sabi nga, upon this rock I will build my church, and the gates of hell will not prevail against it.